sabi ni Ramon Tulfo na financier daw kayo ni Pulong at ni Chavit Singson sa disabilitation na sa government and reaction? Kasi yung mga ganyan na, kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya, no? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. VP, sabi din ng Akbayan Party List na nagsabit na sila sa Office of the Ombudsman ng request sa SALN ng Presidente at Vice President. Are you willing to disclose your SALN, VP? Nandun naman na yung request at ang ine-expect ko ay ibibigay sa kanila ng Ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, ng Akbayan, ng Makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking SALN. So hindi mahirap sa kanila na kunin yung SALN na yan. Merong post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong and si Mr. Chavit Singson. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong, although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Lachica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So, kailangan po nilang i-validate at sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. So, sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Alright mga kababayan, sinagot na po ni Vice President Sara Duterte itong alegasyon ngayon mga kababayan o itong post ni Ramon Tulfo na mga listahan ng mga tao na umano'y nasa likod mga kababayan or nagpaplano ng destabilization laban dito sa Marcos administration mga kababayan. At ito mga listahan nga niya, yung mga retired general, sila retired General Romeo Pukis, si retired General Early De Leon, si Mayor Magalong, sinama niya pa, although nakalagay may for confirmation dito mga kabayan, sila General Johnny Macanas, General Bantag, Colonel Lachica, si Colonel Leonardo, si Colonel Mitran, si Captain Dado, si Attorney Ferdinand Topacio, sinama niya pa, si Attorney Vic Rodriguez, si dating Congressman Mike Defensor, si Governor Chavit Singson, si Senator Rodante Marcoleta, si Orlando Ulamit, at alias Monk, at yung mga financiers daw dito mga kabayan, o yung mga nag-finance dito ay si BP Sara, si Congressman Pulong at si Governor Chavit Singson. So yun po yung listahan ni Ramon Tulfo, at ayaw niya daw pong sabihin kung sino yung source niya mga kabayan, kahit na pitpitin yung bayag niya mga kabayan, ay hindi niya po sasabihin daw, So itong si Ramon Tulfo talaga gumagawa na naman ng issue para pag-usapan siya mga kababayan. At matatandaan natin nung nakaraang buwan mga kababayan ay tag-post din po ito sa kanyang Facebook page na ikinahiya niya yung mga taga Manay, Davao Oriental, dahil pumunta nga doon ng Pangulo si President Marcos at nung kasagsagan ng nung lindol doon mga kababayan
At imbis na magpasalamat yung mga taga-Manay dahil pumunta ang presidente doon, ay paglapag daw ng chopper ni PBBM ay yung mga tao ay sumisigaw ng Sara, mga kababayan, or Duterte. Kaya ikinahiya ni Ramon Tulfo, no? Bilang taga-Manay pala ito si Ramon Tulfo, mga kababayan, no? Pero ikinahiya niya yung mga asal daw ng mga taga-Manay Davao Oriental, at bagay naman na rinisbakan ng mga taga-Manay, mga kababayan, no, itong si Ramon Tulfo. So talagang makikita natin yung kulay dito ni Ramon Tulfo na loyalista na siya ngayon, mga kababayan, no, or pro-administration siya, kasi yung mga banat niya ay dito sa mga Duterte dito siya tinitira niya yung mga DDS, yung mga Duterte supporters, at lalong-lalo na dito si VP Sara at si dating Pangulong Duterte. So sila yung ngayon yung tinitira ni Ramon Tulfo, samantalang dati sa panahon ni Pangulong Duterte ay hindi naman siya ganito, mga kababayan, no? So ngayon lang ito nagkaganyan si Ramon Tulfo na naging chismoso or chismosa, sabi ni VP Sara. Kung wala kang ebidensya dito sa mga paratang niya na sila VP Sara nag-finance dito sa destabilization daw laban sa gobyerno, no, ay wag na sana siya magsalita. So puro chismis itong si Ramon Tulfo, mga kababayan, no. Itinanggi na po ito ni attorney Topacio, sila Manong Chavit Singson. Tinanggi na po nila yan, mga kababayan, or tinanggi na po nila yan. At maging simula pa nung una pa lang, mga kababayan, no, nung nagsagawa ng rally itong UPI or United People's Initiative sa pangunguna po dito nila retired Major General Romeo Poques, no. Sinabi na po nila yan, transparent po sila dyan, mga kababayan, na anti-corruption or yung ginagawang rally po talaga ay para doon sa mga corruption dito, no. Talamak na corruption ngayon dito sa ating gobyerno, no, lalo na dito sa flood control pa lang, mga kababayan, ilang bilyon na yan. At sinabi na po yan nila General Romeo Poques, no, na talagang galit sila, kailangan na talagang tuldukan itong korupsyon, mga kababayan. Yan po ang dahilan bakit po nagsagawa ng rally, no, itong UPI. At yung balak nga nila noon na kausapin itong AFP sa pangunguna ni AFP General Romeo Browner, mga kababayan, na kausapin nila na protektahan ang taong bayan dahil dito sa ginagawang pagnanakaw ng mga korap na mga politiko, mga kababayan, yung mga congressman na mga nag-i-insert ng bilyon-bilyon para nakawin. So yun po yung inaalmahan ngayon, mga kababayan, bilang mga Filipino at taxpayers. Itong mga retired generals na ito ay nagmalasakit po sila, mga kababayan, no, para sindakin, no, or para magsalita dito sa talamak na korupsyon ngayon, mga kababayan. At ngayon sila pa yung binalikan, sila pa ngayon yung sinasabihan ng mga paplano ng destabilization laban dito sa gobyerno, na hinahayaan lang naman ng gobyerno itong pagnanakaw ng garapalan, mga kababayan, ng mga politikong ito. So anong gagawin ng mga tao, mga kababayan? Di ba nagrally? Hindi naman masama yung magrally, no? Ipalabas yung sentimento na galit ng mga Pilipino dito sa ginagawa ng mga politikong ito sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. At hindi po madali, mga kababayan, magtrabaho, no? Ang daming kaltas ng buwis, ang dami mong taxes na bayaran, no? May negosyante ka man, nagtrabaho ka man, or kahit ano pang ginagawa mo, every time na bumibili ka ng mga produkto dyan, may tax na po yan, mga kababayan. At kung magtrabaho ka, meron din yung mga taxes din na babayaran mo, mga kababayan, no? May mga income tax taxes din yan, mga kababayan. At ngayon, sinasabi nila, porkit nagrarally yung taong bayan, ay sinasabi na nilang nagpaplano ng destabilization. So ganun po ka-uplok, no, itong si Ramon Tulfo, mga kababayan, kung sino po yung source niya. So yung gusto ba ni Ramon Tulfo na hayaan na lang itong mga kurakot na politikong ito, na mga congressman dyan sa kongreso at sa mga kasabwat nilang opisyalis ng gobyerno, na hayaan sila magnakaw, no? Ito ata yung gusto ni Ramon Tulfo, kasi hindi po siya vocal dito, mga kababayan. Parang pansin ko, hindi po niya tinitira itong mga kawatan ng mga congressman, lalo na itong si Saldico at si Martin Romualdez, no? Parang wala po siyang
mga statement or pronouncement na binabatikos niya mga kababayan. Itong mga corrupt na politiko na ito, parang wala akong narinig mga kababayan mula sa kanya talaga na kinukondim niya itong mga kawatan na itong mga buaya. No, kasi alam mo natin, simula pa noong hearing sa Senado mga kababayan, no, sa Senate Blue Ribbon Committee, na yung pangalan ni Saldico at Martin Romualdez na kinaladkad na, no, ng kontraktor na sila Diskaya, at maging dito sa mga DPWH official mga kababayan ay dinawit na po itong sila Saldico na may bit-bit na pera nga, no, sila doon sa yung kickback nga mga kababayan. Maging itong ICI, may statement na po yung ICI na kino-confirm nila, no, na sinasabi nila na mayroon nga pong dinadalang pera doon sa bahay ni Saldico mga kababayan, at bagay naman na pinatotohanan yung sinabi, no, ni Master Sergeant Orly Gutesa na nag-deliver nga po sila ng mali-malitang pera, no, doon sa bahay ni Saldico at doon sa bahay ni Martin Romualdez. Pero doon sa ICI yung sinabi nila bahay lang ni Saldico yung dinadalhan ng pera mga kababayan, pero yung kay Romualdez hindi po nila sinasabi doon mga kababayan. So para po sa aking opinion dito mga kababayan, itong ginagawa ngayon ni Ramon Tulfo ay gumagawa lang po siya ng ibang topic, no, para hindi na po pag-usapan yung mga magnanakaw na buayang congressman at mga kasabwat nila mga kababayan. Ay gumagawa siya ng issue para dito na po ma-divert yung atensyon ng tao, no, para ito na pong mga taong ito na sinasabi niyang nasa listahan niya, sila pa yung nagmalasakit mga kababayan, sila pa yung lumabas sa kalsada para mag-rally, ipalabas sa or ipaalam sa lahat ng mga Pilipino na ito na po yung ginagawa ng mga politiko ngayon, itong talamak na nakawan sa pera ng bayan mga kababayan. Sila pa ngayon yung pinagbintangan na or may plano daw na destabilization, no, dito sa gobyerno ni Marcos, na hinahayaan lang itong pagnanakaw na ito, no. Hanggang ngayon wala pa rin pong nakulong mga kababayan, hanggang imbestiga pa lang sila, wala pa po silang pinakulong mga kababayan, no. Hanggang doon lang sila muna mga kababayan, ilang buwan na po ang nakalipas, siguro hanggang matapos na yung termino ni Marcos Jr. ay wala pa rin makulong talaga dito mga kababayan, na mga kawatan na ito. Malaya-malaya pa rin po sila ngayon, or malaya-malaya pa rin sila hanggat si President Marcos pa rin yung nasa Malacanang, ay hindi makukulong itong mga kawatan na ito. At nakasama po tayo, no, dito sa mga rally, kasama sila General Pukis at itong mga retired generals, no. Hindi po sila nagsasabi na mag-disturb, no. Yung sinasabi nila ay magprotesta tayo laban dito sa talamak na korupsyon, no. At kinausap nga po nila itong sila General Browner, ang dami nila doon daw mga kabayan, no, sa Camp Aguinaldo, at sinasabi lang nila na protektahan itong mga tao, itong konstitusyon, ang mga tao, at wag nilang protektahan itong mga kurakot na mga politiko. So yun po yung malinaw na sinabi nila General Pukis mga kababayan, no. So tingnan natin kung hanggang saan abutin tong mga ginagawa ngayon ni Ramon Tulfo mga kababayan, na gumagawa ng issue para ma-divert yung issue. Hindi na po yung mga kurakot na politiko yung pinag-usapan or pag-usapan. So ito na yung mga taong nagsalita lamang, no, laban dito sa hindi na po talaga masikmurang nakawan mga kababayan sa kaba ng bayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.